para pareho tayo complacent in wearing protective equipment as well as complacent implementing rules and regulations vis-a-vis the violators. So, balik-balik tayo. Meanwhile, yun pong DILG, pinalalahanan ng mga local government unit na kung maaari, designate sila sa bawat barangay na mayroong populasyon ng hindi hihigit sa 5,000 para mapalakas natin contact tracing efforts natin bilang bahagi bago nating pilot project New Alert Level Systems Metro Manila. Sabi ni Secretary Anyo, maging agresibo tayo sasagawa ng ating mga contact tracing effort, lalong-lalo napakabilis talaga. Kalat ng Delta variant, barangay, para mapabilis pag-plus natin dun sa mga maaaring na-expose na may mga COVID. They're also prepared. Handa rin sila na mag-train ng maraming barangay sa pamamagitan ng government. At sabi niya, yung daw mga contract tracers natin, kailangan payuhan nyo rin yung mga new arrivals na manatili sa kanilang quarantine, kunin ang kanilang mga temperatura at palaging mga taong merong Thomas na 14 na araw. Kapag may lumabas na sintomas, dapat mahiwalay. Mahalaga din daw po sa mga LGUs, pababaan ng oras para sa mga pagtuklas, kaso punta dun sa isolation. Pati na rin yung pagtuturok ng bakuna, dapat palakasan pa natin. Sa ngayon, 140,178 contact tracers ang nakadeploy sa buong Pilipinas upang makatulong sa mga contact trace activities sa paglingkuran ng populasyon po na 3.5. Ano na tayo karami? Meanwhile, meron din binabanggit si DILG na kailangan yung po mga LGUs kaugnay sa kanilang tubong coronavirus. Dapat naka-align yung kanilang mga galaw din. Dito naman ang kasulukuyang mga guidelines na pinalalabas ng IATF. Sapagkat meron daw kami sa Occidental nag-issue ng executive order ng policy, walang dalawan, particular days para ilabas o maibaba na bilang ng mga kaso ng COVID-19. Pinalalahanan ng DILG na yung mga tao na pwede namang lumabas, lalo na yung mga healthcare workers na pinayagang mag-operate kahit na weekend, saka yung mga may emergency situations, kailangan Provinciano Party List 50 sa balota. Panay!